Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong February 16, 2026, bandang 2:30 ng madaling araw, nakatanggap ng tawag ang dispatcher ng County Emergency Services sa Miami County mula sa Tip City. Ang nasa linya ay ang 39 years old na si Caleb Flynn. Iniulat niya na may isang hindi kilalang tao na pumasok sa kanilang bahay. Sa loob ng 8 minutong tawag, habang hirap at putol-putol ang kanyang paghinga, sinabi ni Caleb na inatake ang kanyang asawa na si Ashley Flynn na 37 years old. Ayon sa kanya, nadatnan niya si Ashley sa kanyang silid. Kahit sinabi niyang madilim ang buong bahay, agad niyang naibigay sa operator ang isang detalyadong impormasyon. May 2 tama ng bala sa ulo si Ashley. Idinagdag pa niya na wala na itong palatandaan ng buhay at marami ng dugo sa paligid. Habang papunta ang mga rumesponding otoridad, sinubukan ng dispatcher na alamin kung nasaan ang taong responsable sa nangyari. Sinabi ni Caleb na hindi niya alam kung nasaan ang pumasok sa bahay. Ngunit napansin niyang bukas ang pintuan papuntang garahe, pati na rin ang isang gilid na pintuan ng bahay. Kasabay nito, nasa katabing kwarto naman ang mga anak nilang babae. Ayon kay Caleb, patuloy lang umanong natulog ang mga bata at hindi nagising. Kahit may ingay ng komosyon, mga putok ng baril at maging ang kanyang emosyonal na pag-iyak habang nasa tawag. Nanatili si Caleb sa silid kasama ang kanyang asawa at paminsan-minsan ay tinatawag ito sa pangalan. Ngunit habang kausap ang dispatcher, nagsimula rin niyang ayusin ang kanyang damit at ilarawan ang maputlang kulay ng balat ni Ashley. Dito nagsimulang mapansin ang unang hindi pagkakatugma sa kanyang kwento. Marami ang nagtaka kung paano niya agad nalaman ang eksaktong bilang ng sugat at ang kondisyon ng balat ni Ashley. Gayong sinabi niyang madilim ang buong bahay ng mga oras na iyon. Ang Tip City ay isang tipikal na maliit na bayan sa Midwest na may populasyong humigit kumulang 10,000 katao. Matagal nang umiikot ang buhay roon sa mga lokal na paaralan, simbahan at malalapit na komunidad. Isa itong lugar kung saan inaasahan ng mga tao ang katahimikan at seguridad at mas matibay ang samahan ng magkakapitbahay kumpara sa malalaking syudad. Sa ganitong komunidad, kilala at iginagalang ang pamilyang Flynn. Nakikita sila bilang huwarang pamilyang Amerikano na pinagbubuklod ng pananampalataya at iisang layunin sa buhay. Si Caleb Flynn ay nakatuon ang buhay sa musika at gawaing pangsimbahan. Naging music pastor at worship leader siya sa malaking religious center na Christian Life Center sa Dayton. Hindi lamang simpleng pamumuno sa choir ang kanyang tungkulin. Bahagi rin ng kanyang responsibilidad ang paghubog ng kabuuang atmosphere ng pagtitipong dinadaluhan ng libu-libong tao. May mga pangarap din si Caleb lampas sa entablado ng simbahan. Minsan siyang sumali sa audition ng programang American Idol. Sa mga lumang footage ng palabas, makikita si Caleb bilang isang palapiro at palakaibigang tao na bukas na nagsasalita tungkol sa kanyang pananampalataya at pagiging family man. Sa kanyang interview, ipinagmamalaki pa niyang asawa niya ang isang napakagandang babae, bagay na lalo pang nagpatibay sa imahe niya bilang mapagmahal na asawa. Si Ashley Flynn naman ay kilala rin sa kanilang bayan tulad ng kanyang asawa. Nagtatrabaho siya bilang guro at coach ng girls volleyball team sa isang lokal na paaralan sa Tip City. Ayon sa mga katrabaho at estudyante, kilala si Ashley bilang isang taong puno ng enerhiya at tunay na mabait. Hindi lamang sa loob ng silid-aralan nararamdaman ang kanyang presensya. Isa rin siyang volunteer sa parihong simbahan kung saan nagsisilbi si Caleb. Punong-puno ang kanyang araw ng mga ensayo, pagtuturo at mga church event. Sa paningin ng komunidad, isa siyang babaeng kayang pagsabayin ang lahat. Matagumpay na karera sa edukasyon, suporta sa ministeryo ng asawa at pagpapalaki sa kanilang 2 anak na babae.
Madalas ding banggitin ng kanyang mga kaibigan ang pagiging matulungin niya at ang palaging ngiti na naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Para sa maraming tao, ang pamilyang Flynn ay larawan ng katatagan, pananampalataya at tagumpay. Tinitingnan ng marami ang pagsasama ni Caleb at Ashley bilang relasyong nabuo sa tiwala at makaparihong paniniwala sa buhay. Sa paglipas ng mga taon sa Miami County, nabuo nila ang imahe ng halos perpektong pamilya. Aktibo sila sa komunidad, maayos palagi ang kanilang tahanan at halatang napapaligiran ng pagmamahal at pag-aalaga ng kanilang mga anak. Ipinapakita ni Caleb at Ashley ang isang harmonya na naaayon sa kanilang mga tungkulin sa kanilang Christian community, kung saan pareho silang may posisyon bilang mga leader. Sa kanilang paligid, ang paghihiwalay o matinding alitan sa mag-asawa ay itinuturing na hindi katanggap-tanggap. Umiikot ang kanilang pampublikong buhay sa pagpapanatili ng ganoong imahe. Habang abala si Caleb sa pagpili ng mga awitin para sa Sunday service at si Ashley naman para sa paghahanda ng mga estratehiya para sa volleyball team, may ibang kwento palang nabubuo sa likod ng mga pader ng kanilang tahanan. Isang bahaging hindi nakikita ng mga miyembro ng simbahan at mga kapitbahay. Ang totoong kalagayan ng kanilang pagsasama, mga usaping pinansyal at personal na komunikasyon ay nananatiling nakatago sa likod ng kanilang propesyonal na tagumpay at mga pampublikong pagpapakita ng pagmamahalan. Sa mata ng mga residente ng Tipi City, ang nakikita lamang nila ay dalawang matagumpay at relihiyosong indibidwal na tila haligi ng katatagan sa kanilang maliit na bayan. Ang tunay na takbo ng relasyon nila ay sila lamang ang nakakaalam at sa loob ng mahabang panahon ay wala talagang nakikitang problema sa kanilang pagsasama. Sa puntong iyon, tila nasa kanila na ang lahat ng sukatan ng tagumpay, respeto mula sa mga katrabaho, paghanga mula sa mga estudyante, at buong suporta ng kanilang religious community na tinitingala sila bilang huwaran. Ilang minuto matapos ang tawag, dumating ang unang grupo ng mga pulis sa bahay ng mga Flynn. Sa body camera footage, makikita ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis na nagbibigay liwanag sa tahimik na kalye at isang lalaking nakatayo sa may pintuan habang halatang hirap na hirap sa kanyang kalagayan. Nasa labas si Caleb Flynn, hindi pantay ang paghinga at magulo ang kanyang mga galaw. Nang tanungin siya ng mga opisyal kung ano ang nangyari, paulit-ulit lamang siyang humihingi ng tulong habang paminsan-minsang nagtatanong ng wala na ba siya. Sinubukan siyang pakalmahin ng mga pulis at pinaupo upang maayos ang kanyang paghinga, ngunit hindi siya tuluyang kumalma. Lalong naging magulo ang sitwasyon nang may isang sasakyan na huminto sa tapat ng bahay. Dumating ang ina ni Caleb. Pagkakita sa kanya, sinubukan ni Caleb na lumapit ngunit bigla lamang nanghina ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa lupa. Tila nawalan ng malay o halos hindi makatayo. Kinailangan pa siyang alalayan at buhatin ng mga pulis upang maihatid sa pangangalaga ng kanyang kamag-anak. Kasabay nito, pumasok naman sa loob ng bahay ang pangunahing grupo ng mga pulis. May dalawang aso sa loob ng bahay na kapansin-pansing balisa, ngunit hindi agresibo sa mga hindi nila kilalang tao, isang bagay na agad napansin ng mga pulis. Samantala, mabilis na inilabas ng mga pulis ang mga anak ng mag-asawa na nasa kanilang silid pa rin. Sinikap nilang gawin ito ng tahimik upang hindi makita ng mga bata ang nangyayari sa master bedroom. Pagpasok sa silid, agad na naging malinaw na hindi ito simpleng aksidente. Ang posisyon ng katawan ni Ashley Flynn ay nagpapakita na agad siyang nawalan ng buhay. Ang dami ng ebidensya sa lugar at ang uri ng kanyang mga sukat ay nagpapahiwatig na may sinadyang pagpapaputok mula sa malapitan. Habang kinukumpirma ng medical personnel na wala na si Ashley,
Nagsimula namang suriin ng forensic team ang posibleng dinaanan ng taong responsable sa nangyari. Mabilis na napunta ang kanilang atensyon sa garahe. Bukas ang side door na papunta sa labas, eksaktong tulad ng sinabi ni Caleb sa tawag. Ngunit dito nagsimulang bumangga ang kwento ng umano'y intruder sa aktwal na ebidensya sa lugar. Sa liwanag ng flashlight, napansin ng mga opisyal ang malinaw na bakas ng pagkakaladkad sa sementadong sahig ng garahe, palatandaan na may mabigat na bagay na inilipat. Sa may pader, may mga marka at malilinis na bahagi sa sahig na karaniwang naiiwan ng isang malaking gamit na matagal nang nakapwesto roon. Kalaunan naging malinaw na isang malaking refrigerator ang dating nakalagay doon, ngunit kamakailan lamang ay nailipat sa ibang pwesto. Nang masuri pa ng mabuti ang ayos ng garahe, may isang mahalagang detalye silang natuklasan. Sa orihinal na pwesto ng refrigerator, tuluyang natatakpan nito ang mismong pintuang sinasabing dinaanan ng intruder. Dahil paloob ang bukas ng pinto, imposibleng mabuksan ito mula sa labas nang hindi mo na inililipat ang mabigat na refrigerator mula sa loob. Dahil dito, nagkaroon ng malaking butas ang kwento. Kung totoong isang outsider ang responsable, kailangan pa nitong pumasok sa ibang bahagi ng bahay, dumaan papuntang garahe, ilipat ang refrigerator mula sa loob, buksan ang side door, at saka pa lamang isagawa ang pag-atake. Para sa mga investigador, masyadong komplikado at hindi makatuwiran ang ganoong senaryo para sa isang ordinaryong break-in. Mas lalo pang naging kahinahinala ang sitwasyon dahil ang mga pulis na unang dumating sa lugar ay walang nakitang kakaibang sasakyan o taong tumatakas mula sa paligid. Nang tanungin din ang mga kapitbahay sa Tip City, wala ni isa. Ang nagsabing may narinig silang komosyon o sasakyang mabilis na umalis matapos ang insidente. Hindi rin ginalaw ang mga mahalagang gamit na nasa kusina at sala. Mga bagay na karaniwang kinukuha sa isang pagnanakaw. Bukod dito, wala ring palatandaan ng forced entry. Buo ang mga lock ng pinto at walang bakas ng pilit na pagbubukas sa mga bintana. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, unti-unting nakatuon ang pansin ng mga otoridad sa mga detalye sa loob mismo ng bahay. Nagpalitan pa ng maikling obserbasyon ang mga pulis sa garahe tungkol sa isang nakababahalang bagay. Ayon sa kanila, ang tinatawag na escape route ay tila inihanda mula sa loob ng bahay, hindi pinasok mula sa loob. Ito ang naging malaking ebidensya na nagsimulang magbago sa tingin ng mga investigador kay Caleb. Mula sa pagiging biktima tungo sa isang taong kailangang masusing siya sa atin ang kanyang kwento. Matapos makumpleto ng forensic team ang paunang dokumentasyon sa loob ng silid, dinala si Caleb Flynn sa Police Department sa Tip City. Sa puntong iyon, hindi pa siya inaaresto at hindi pa rin opisyal na itinuturing na sospek. Ipinaliwanag ng mga opisyal na bahagi lamang ito ng karaniwang proseso sa mga seryosong kaso, lalo na para sa taong direktang nasa pinangyarihan ng insidente. Hindi naman tumutol si Caleb at sumama siya sa mga detectives habang ang kanilang mga anak ay iniwan mula sa pangangalaga ng mga kamag-anak. Pagdating sa istasyon, agad sinimulan ang pagkuha ng physical evidence, mga prosesong nangangailangan ng direktang pagsusuri sa kanya bilang pangunahing witness ng kaso. Ayon sa protocol sa Ohio, para sa mga kasong may kinalaman sa baril, kailangang kunin ang damit ng isang witness para masusi kung may bakas ng gunshot residue o iba pang chemical traces. Binigyan si Caleb ng disposable hospital outfit habang ang kanyang mga damit ay inilagay sa espesyal na paper bags para dalhin sa laboratorio. Isa-isang kinuhanan ng litrato ang bawat detalye ng kanyang kasuotan, mula kwelyo ng damit hanggang manggas, upang matingnan kung may microscopic biological traces. Kasabay nito, kumuha rin ang mga investigador ng biological samples mula kay Caleb.
Gumamit ang mga detective ng sterile cotton swab upang kumuha ng epithelial cells mula sa loob ng kanyang bibig. Ipinaliwanag sa kanya na kailangan nito upang maihiwalay ang kanyang DNA profile mula sa iba pang ebidensyang nakolekta sa crime scene at para makumpleto ang kinakailangang dokumentasyon. Maayos namang sinunod ni Caleb ang bawat instruction. Kapansin-pansin din na mas kontrolado na ang kanyang kilos kumpara sa kalagayan niya kanina sa labas ng kanilang bahay. Sa loob mismo ng police station, napansin ng mga imbestigador ang unang malaking pagbabago sa kanyang emosyonal na estado. Kanina, sa harap ng kanyang ina at ang mga pulis, tila halos hindi siya makatayo sa sobrang emosyon. Ngunit habang isinasagawa ang mga opisyal na proseso at paunang pagtatanong, naging mas kalmado at maayos ang kanyang kilos. Malinaw niyang nasasagot ang mga teknikal na tanong tungkol sa ayos ng bahay at kondisyon ng mga pintuan. Ang hirap sa paghinga na narinig sa kanyang emergency call ay tila biglang nawala at napalitan ng kakaibang pagiging composed. Isang asal na hindi karaniwang nakikita sa isang taong bagong nakaranas ng ganoong trahedya. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas. Hindi nagtagal, sumali rin sa imbestigasyon ang mga espesyalista mula sa Ohio Bureau of Criminal Investigation. Nakatuon sila sa ballistic testing at mas malalim na pagsusuri sa mga damit ni Caleb. Partikular nilang sinuri ang mga mansya sa tela. Kailangang matukoy kung ang mga bakas na iyon ay mula sa paglapit niya sa katawan ni Ashley matapos ang insidente o kung nangyari mismo habang pinaputok ang baril. Habang sinusuri ng mga eksperto sa ilalim ng microscope ang mga pattern ng mga mantsa, nagsimula namang ikumpara ng mga detective ang oras ng tawag ni Caleb sa mga kuha ng surveillance cameras mula sa mga kalapit na bahay at mga kanto sa bayan. Nanatiling kalmado at profesional ang atmosphere sa interview room. Binigyan si Caleb Flynn ng tubig at pagkakataong makipag-ugnayan sa abogado kung nais niya. Ngunit sa puntong iyon, nanindigan pa rin siya sa kanyang unang kwento na isang hindi kilalang intruder ang responsable sa trahedya. Gayunpaman, maingat na itinatala ng mga opisyal ang bawat salitang kanyang sinasabi. Napansin din nilang nagsisimula ng magdagdag si Caleb ng mga bagong detalye sa kanyang salaysay, mga impormasyong hindi niya nabanggit sa kanyang unang tawag at mga naunang pahayag. Ang mga dagdag na detalyeng ito na tila layuning palakasin ang kwento tungkol sa umano'y break-in ay lalo lamang nagdulot ng mga hindi pagkakatugma sa mga naunang napansin ng mga pulis sa garahe. Dahil dito, naging mas malamig at masusing proseso ang imbestigasyon. Ang bawat kilos at pahayag ni Caleb sa loob ng istasyon ay sinimulang tingnan ng mga imbestigador ng may mas mataas na antas ng pagdududa at pagsusuri. Habang abala ang forensic expert sa laboratorio sa pagsusuri ng mga physical evidence, ibinuhos naman ng investigative team ang kanilang atensyon sa digital life ng pamilyang Flynn. Nakakuha ang mga detective ng warrant upang makuha ang mga mobile device ni Caleb at masuri ang kanyang aktibidad sa cloud storage at social media accounts. Sa pagsusuri ng mga technical specialist mula sa Ohio Bureau of Criminal Investigation, may mga mensahe silang natuklasan na malayong-malayo sa imahe ni Caleb bilang isang tapat na family man. Ayon sa records ng kanyang cellphone, madalas siyang nakikipag-ugnayan sa isang hindi pa pinapangalanang tao ilang oras bago ang insidente. Isang partikular na mensahe ang agad na nakakuha ng pansin ng mga imbestigador. Bandang 12:42 ng madaling araw, 1 oras at 48 minuto bago ang tawag niya sa emergency services. Nagpadala si Caleb ng maikling mensahe na nagsasabing halos tapos na. Sa oras na ipinadala ang mensaheng iyon, ayon sa una niyang salaysay, tahimik na raw ang buong bahay at natutulog na ang lahat ng miyembro ng pamilya. Habang kinakausap ng mga detective ang mga taong konektado sa Christian Life Center community
unti-unti ring lumabas ang impormasyon tungkol sa tensyon sa pagsasama ni Caleb at Ashley. May ilang dating miyembro ng simbahan at kakilala ng pamilya ang nagsabing posibleng may relasyon si Caleb sa isang 23 years old na babae. Bagamat wala pang opisyal na akusasyon laban sa ibang tao sa puntong iyon, nakasaad sa mga dokumento ng kaso na maraming mensahe at tawag ang nagpapakitang matagal nang nagpapatuloy ang naturang relasyon. May mga ebidensya ring nagsimulang magpakita na nalaman ni Ashley ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa ilang panahon bago nangyari ang insidente noong February 16. Nang suriin naman ang aspeto ng pananalapi, may isa pang detalyeng natuklasan ng mga detective. Ayon sa kanilang investigasyon, nitong mga nakaraang buwan ay paulit-ulit umanong hinihikayat ni Caleb si Ashley na kumuha ng life insurance policy na may malaking benepisyo. Subalit ayon sa mga kaibigan, kamag-anak at katrabaho ni Ashley, palagi niya itong tinatanggihan dahil hindi niya nakikitang kailangan iyon. Napansin din ng mga malalapit sa pamilya na mas naging madalas ang usaping iyon habang lumalala ang personal na problema ng mag-asawa. Naging bahagi rin ng investigasyon ang posisyon ni Caleb bilang music pastor sa Dayton, ang religious community kung saan parehong may leadership role ang mag-asawa. Napakalaking bagay ng imahe ng isang matatag na pagsasama. Para sa isang taong nasa posisyon ni Caleb, ang paghihiwalay ay hindi lamang simpleng personal na problema. Maaari itong magdulot ng pagbagsak ng kanyang karera, pagkawala ng respeto ng komunidad at pagkasira ng tiwala mula sa libu-libong miyembro ng kanilang congregation. Ang formal na paghihiwalay sana ng mag-asawa ay mangangailangan ng pampublikong pag-amin tungkol sa pagtataksil, bagay na maaaring tuluyang sumira sa maingat na binuong reputasyon ni Caleb bilang pastor. Pagsapit ng ikatlong araw ng investigasyon, nakabuo na ang mga otoridad ng serye ng ebidensyang tumuturo sa masalimuot na pinaghahalong personal, pinansyal at profesional na pressure na kinakaharapan ni Caleb Flynn. Unti-unting nagdugtong-dugtong ang mga detalyeng ito sa iisang posibleng motibo na ang pagpapanggap ng isang break-in ay maaaring paraan upang maiwasan ang matinding kahihiyan sa komunidad at posibleng makakuha rin ng pinansyal na benepisyo. Dahil sa mga digital records at testimonya ng mga taong malapit sa pamilya, lalong humina ang ideya na isang random intruder ang may kagagawan ng insidente. Habang mas lumalalim ang pagsusuri sa background ni Caleb, pumasok na rin ang mga investigador sa huling yugto ng paghahanda ng mga formal na kaso laban sa kanya. Noong February 19, 2026, eksaktong 72 oras matapos matagpuan si Ashley sa kanilang silid, sinimula ng Tip City Police Department ang proseso ng pagkuha kay Caleb sa kustodiya. Gumamit ang mga detective ng karaniwang taktika. Inanyayahan nila si Caleb na bumalik sa istasyon sa dahilan na kailangan lamang palawakin ang kanyang mga naunang pahayag. Dumating siya ng hapong iyon kasama ang isang kamag-anak. Patuloy pa rin niyang ipinakita ang pagiging cooperative gamit ang parihong mahinahon at magalang na asal na nakita sa kanyang mga naunang interview. Handa rin siyang sumagot sa mga teknikal na tanong ng mga investigador. Ngunit pagsapit ng alas 5 ng gabi, tuluyan nang nagbago ang atmosphere sa investigative unit. Hawak na ng mga detective ang resulta ng digital forensic examination at mahalagang findings mula sa garahe. Doon nila formal na ipinaalam kay Caleb ang bago niyang katayuan sa kaso. Ang mismong sandali ng paglalagay ng posa sa music pastor ay nakuna ng surveillance camera. Sa mga oras na iyon, wala halos makitang emosyon sa kanyang mukha. Walang malinaw na pagkabigla, pagtutol o pagkalito. Tahimik niyang tinanggap ang pag-aresto sa kanya, isang reaksyong malayong-malayo sa naging emosyon ng kamag-anak na kasama niya. Ang naturang kapamilya ay halatang hindi makapaniwala kung paano nauwi sa pagkakakulong ang pagbisitang dapat sana'y paglilinaw lamang ng mga detalye. Maayos namang naisagawa
ang paglipat kay Caleb sa Miami County Jail. Ayon sa opisyal na records, eksaktong alas 5 ng gabi siya napuk. Dumaan siya sa karaniwang proseso ng intake, pagkuha ng booking photographs, fingerprinting, at pagpapalit mula sa pangkaraniwang damit tungo sa orange gel uniform. Sa buong prosesong iyon, nanatili siyang walang gaanong emosyon. Ayon sa mga investigador, tila kulang siya sa anumang malinaw na emotional reaction. Hindi rin siya nagtangkang magpaliwanag o makipag-usap ng mahaba sa jail staff. Tahimik lamang niyang sinusunod ang bawat instruction na para bang ordinaryong proseso lamang ang lahat. Habang nagsisimula si Caleb Flynn sa kanyang pananatili sa kulungan, mabilis namang kumalat sa buong rehiyon ang balita tungkol sa kanyang pagkakaaresto. Para sa religious community sa Tip City at sa pamunuan ng Christian Life Center, nagdulot ito ng matinding pagkabigla. Maraming miyembro ng congregation na matagal na siyang tinitingala bilang spiritual leader. Isang taong nakatuon umano ang buhay sa pananampalataya at pagsamba. Ang hirap tanggapin ang direksyon ng investigasyon laban sa kanya. Mabilis na kumalat ang usapan sa mga lokal na grupo at social media, kung saan marami pa rin ang naniniwalang nagkamali ang mga otoridad. Dahil matagal nang nakakabit ang imahe ni Caleb bilang isang taong may mataas na moralidad at relihiyosong pamumuhay, para sa marami ay halos imposibleng isipin na maaari siyang masangkot sa isang krimen laban mismo sa kanyang asawa. Humarap naman sa media ang hepe ng pulisya na si Greg Atkins at inilarawan ng investigasyon bilang masalimuot, sensitibo at maingat na isinagawa. Kinumpirma rin niya na si Caleb Flynn ang pangunahing at nag-iisang sospek. Sa puntong iyon, sapat na ang ebidensyang hawak ng mga otoridad upang baguhin ang direksyon ng kaso. Mula sa isang umano'y break-in na nauwi sa trahedya tungo sa isang planadong krimen. Ang tiwalang nabuo ni Caleb sa komunidad sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng kanyang public appearances at aktibong presensya sa simbahan ay natapunan na ngayon ng mabibigat na kasong kriminal laban sa kanya. Sa loob ng Miami County Jail, tuluyan siyang nahiwalay sa mundong nakasanayan niya. Wala ng entablado, musika o congregation na nakapaligid sa kanya. Ang tahimik niyang pagtanggap sa pagkakaaresto ay lalo pang nagpalayo sa dating imahe niyang ipinakita sa publiko. Kabilang na ang kanyang naging paglabas noon sa American Idol, kumpara sa realidad ng isang lalaking nahaharap ngayon sa seryosong kaso. Patuloy na minamasdan ng mga investigador ang kanyang kilos habang nasa kustodiya. Napansin nilang sa mga unang oras niya sa kulungan ni minsan ay hindi niya natanong ang kalagayan ng kanyang mga anak o anumang detalye tungkol kay Ashley. Ang gabi ng February 19 ang naging opisyal na pagtatapos ng kanyang pampublikong pagkakakilanlan bilang pastor at simula ng panibagong yugto bilang sentro ng isang kasong legal na sinusubaybayan sa buong estado. 2 oras bago pa ang unang tawag sa emergency services, nagsimula na umano ang mga paghahanda sa loob ng bahay sa Tip City. Bandang 12:42 ng madaling araw, may naitalang outgoing message mula sa cellphone ni Caleb na nagsasabing halos tapos na. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa garahe at gumamit ng malaking lakas upang ilipat ang malaking refrigerator mula sa dati nitong pwesto. Inilipat niya ito ng sapat lamang upang mabuksan ng side door na panloob ang direksyon ng pagbukas. Sa pamamagitan ng pagbubukas nito mula sa loob, nagmukhang may dinaanang intruder mula sa labas kahit walang anumang bakas ng forced entry sa mga lock. Matapos maihanda ang umunoy escape route, bumalik si Caleb sa loob ng bahay. Habang natutulog pa rin sa katabing silid ang kanilang mga anak, 2 sadyang putok ng baril ang pinakawalan sa loob ng master bedroom. Batay sa posisyon ni Ashley Flynn at sa resulta ng ballistic examination, nakumpirmang malapitan ang pagpapaputok ng baril. Matapos ang insidente, mahigit 1 oras at kalahati pa ang lumipas bago ginawa ni Caleb ang opisyal na tawag para humingi ng tulong.
Ayon sa mga investigador, ginamit umano ang panahong iyon upang tapusin ang pag-aayos ng eksena. Binuksan niya ang pangunahing garahe at sinuri ang kabuuang ayos ng lugar upang matiyak ang itsura ng umano'y break-in senaryo. Sa loob ng panahong iyon, masusing tiningnan ni Caleb ang kondisyon ng kanyang asawa. Ito rin umano ang dahilan kung bakit kahit sinabi niyang madilim ang bahay, nagawa niyang ilarawan ng detalyado sa emergency operator ang bilang ng sugat at maging ang kulay ng balat ni Ashley. Ayon sa mga otoridad, bawat kilos sa pagitan ng 12:42 hanggang 2:30 ng madaling araw ay tila nakatuon sa pagtatanggal ng anumang palatanda ang iisang adult lamang ang nasa loob ng bahay nang mangyari ang insidente. Sinadya umano niyang maghintay upang tuluyang humupa at dumikit ang mga biological traces habang unti-unting nagmumukhang isang planadong break-in ng buong eksena. Matapos niyang matiyak na nailipat na ang refrigerator at nakabukas na ang lahat ng pintuan kabilang ang garahe upang magmukhang may malinaw na dinaanang pagtakas, saka lamang ginawa ni Caleb ang tawag sa emergency services. Ilang sandali bago sumagot ang dispatcher, nagbago umano ang kanyang paghinga. Mula sa normal, tungo sa pilit at hindi pantay na paghinga na maririnig sa tawag. Nakabatay rin ang buong plano sa paniniwalang hindi magigising ang kanilang mga anak sa ingay ng nangyari. At ayon sa mga otoridad, iyon na nga ang nangyari. Para sa mga investigador, ang buong pangyayari noong gabing iyon ay hindi basta bugso ng damdamin o biglaang reaksyon, kundi isang maingat at sunod-sunod na pagbuo ng maling kwento na nagsimula pa bago ang unang paghingi ng tulong sa telepono. Noong February 20, 2026, isang araw matapos ang pag-aresto, isinagawa ang unang pagdinig sa Miami County Municipal Court. Humarap si Caleb Flynn sa korte sa pamamagitan ng video link mula sa loob ng kulungan. Binasa ni Judge Samuel Hoffman ang 5 kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang dito ang isang kasong may kinalaman sa sinadyang krimen, 2 bilang ng aggravated assault gamit ang baril, at 2 kasong may kaugnayan sa pagtatangkang manipulahin o itago ang ebidensya. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling kalmado si Caleb habang formal niyang ipinapahayag ang kanyang plea na not guilty. Iginiit naman ng kanyang abogado na si Patrick Mulligan na dapat payagang makalaya pansamantala si Caleb habang hinihintay ang paglilitis. Ayon sa depensa, kilalang tao si Flynn sa komunidad at wala umano itong banta sa ibang tao. Ngunit bilang tukon, inilatag ng prosekusyon ang mga detalye tungkol sa mismong krimen at umano'y mga hakbang na ginawa upang maitago ang ebidensya matapos ang pagpapaputok ng baril. Sa huli, itinakda ni Judge Hoffman ang piyansa sa halagang $2 milyong. Agad itong tinutulan ng depensa at sinabing sobra at imposibleng mabayaran, ngunit nanatiling walang pagbabago ang desisyon ng korte. Sa kasalukuyan, nananatili si Caleb Flynn sa kustodiya ng Miami County Jail, samantala ang kanilang mga anak ay nasa pangangalaga ng malalapitan na kamag-anak na tumutulong sa kanilang emosyonal na pagbangon matapos ang trahedya. Sa Tip City, may itinayong memorial malapit sa gym kung saan dating nagtuturo at nagko-coach si Ashley Flynn. Patuloy na nagdadala ng bulaklak at kandila ang mga residente bilang pag-alala sa isang babaeng nasawi sa loob mismo ng sarili niyang tahanan. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Masusing sinusuri ngayon ng mga otoridad ang lahat ng komunikasyon ni Caleb upang matukoy ang pinakaugat ng motibo at masigurong walang ibang taong sangkot sa kaso. Habang inihahanda ang paglipat ng kaso sa mas mataas na hukuman, patuloy ding sinusubaybayan ng publiko ang bawat bagong detalye. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.